4 years later. Joy POV. What? Sigaw ko. And what the hell? Ano nangyari sa kumpanyang ito? Mierda. I just having my leave of being a model because I'm pregnant. And my husband said I need to take care of my family before I come back. But what the hell is going on? Sigaw ko ulit. Pinipigilan ko ang sarili ko para hindi ako marinig na Clark. Ma'am, 4 na taon na po simula nang huminto kayo sa pagmamodelo. Alam po namin ang dahilan nyo pero sabi ng head namin hindi niya kayang gawin ang gusto nyo ngayon. But shucks, he promised to me, no one can bring me down. Sigaw ko. Mierda, makalipas ang ilang taon. 4 na taon, nanganak na ako sa anak namin ni Clark. Babalik na sana ako agad sa trabaho pero ayaw niya at ang anak doon muna namin ang unahin ko. And of course, no one can refuse Clark. Ayaw kong magalit siya at sabihing pabaya ako sa anak namin kaya hindi na muna ako bumalik. Pero what the? Ngayong babalik na ako sasabihin nilang may nakakuha na sa slot ko bilang rank 1 and the highest paid model of Victoria's Secret. What the hell? At ang pumalit daw sa akin noon na naging rank 1 na. Doon na lang daw ako sa slots kung sa normal model. Just really? Pinapatawa ba nila ako? Kahit nanganak ako, walang pinagbago ang sexy at maganda kong katawan at mukha. Napakuyom ako ng kamao ko. Hanggang ngayon hindi ko pa din nakikilala yung babaeng pumalit sa akin dahil kampante ako noon na ako pa din pagbalik ko. Ma'am? Shut up! Agad kong pinatay ang tawag. I heard my daughter cry. I rolled my eyes. Clark is in our room, he can handle it. Mabilis akong kumuha ng tubig at pinakalma ang sarili. I don't want him to notice that something is bothering me. And ayaw kong kanghinayang din siya at isipin na nilalaos na ako, lalong-lalo na ng mga kasabay ko. Damn it! Sino ba kasi yung bagong model na yun? Masyado akong nakakampante lapat kinilala ko siya. But I heard na pupunta daw dito sa Pilipinas ang babaeng yun. I smirked. Then that's my chance to know her and to make her life miserable. Inagawan niya ako ng dapat ay saarin. Nawala na sa landas ko si Danica tapos siya naman ang papalit. Joy? Agad akong pumunta sa kwarto. Honey, oh my God! Baby, why are you crying? Naiiyak akong sabi tsaka kinuha sa kandungan niya si Zaya. She's crying when she noticed that I'm not here. Naligo ako. Diretso niyang saad. Napangiti naman ako at napakagat sa labi ko. Oh, that's why. Ang bango mo, honey. Nangaakit kong sabi pero biglang umistorbo yung iyak ni Zaya kaya naman palihim ko siyang kinurot na ikinatahimik niya. Hush no, baby. Punta ka na sa kitchen then tell your nanny to bring you to the mall. Clark said tsaka malambing na hinalikan sa noo si Zaya. Tumanggo naman ito sa kanya at bumaba sa kandungan ko at lumabas. Agad akong tumayo at ako naman ngayon ang umupo sa kandungan ni Clark. Honey, sabi ko habang nakapout. He held my waist na nagulat ako na ilapag niya ako sa kama. Umiinit na naman ang ulo ko. Why are you shorting a while ago? Sinong nasa linya? He said, kaya napalunok ako. It's one of my friend, may hindi lang kami napagkaintindihan. Ngumiti ako at gumapang papunta sa kanya pero bago ko pa siya marating, he immediately stood up and umupo sa couch. What's your problem, honey? Hindi ko na maiwasang sabihin. Alam ko kung anong balak mo, Joy, at pagod na ako. What? Lagi ka nalang pagod every time that I want us to make love. Sa isang buwan hindi nga tayo makatatlo. Nang gagaliite kong sigaw. Your voice! Zaya might hear us. Pasigaw pero madiin niyang saad. Napairap naman ako. Bakit ka ba ganyan? Tulad ng ano? Come on, Clark, I know you. Noon nga ay halos araw-arawin mo ako but now kung hindi ako gagawa ng move walang mangyayari sa atin. Napahilot siya sa sentido niya. Look, we have Zaya now, Joy. I need to work hard to secure her. Or really, baka may iba ka pang dahilan. Hindi ko mapigilang saad ko. He changed 4 years ago. I know something changed to him. He didn't ask me anymore about my social life, not like before na halos pagpalit ko ng damit ay dapat alam niya. But when it comes to family time with Zaya and me, wala naman siyang pinagbago. He always have time for our daughter, pero sa akin naman, nawala. At kinasusuklaman ko ito. That's my only reason, Joy. Don't overthink it. Sagat niya at iniwan ako sa kwarto. Kainis. Napapasabunot na ako sa buhok ko. Ayoko sa naiisip kong ibang dahilan niya kaya siya nagbago, lalo na sa akin. Pumunta ako sa cabinet niya at binuksan yon. Hinalungkat ko ito para kunin ang luma niyang cellphone. Ako ang nagtatago nun dito at gusto ko lang ulit tingnan,
Baka kinuha niya at dun siya may ginagawa na hindi ko alam. Duh, he's mine. Kahit hindi pa siya nag-aaya ng kasal, I know pinaghahandaan niya yon. Aksidente kong nabuksan ng isang drawer sa cabinet. I creased my forehead when I saw a lot of Victoria's Secret magazine and I saw a girl na naka-cover dito. Half body lang ang nakikita ko. I can't see her face cause hindi ko pa nabubuksan ng buo. Why he has so many of this? Curiosity kills me. Bubuksan ko na sana ito ng buo ng masanggitan. Pero may pumigil sa akin at si Clark yun. What are you doing? Hinarap ko siya. Bakit ang dami mong magazine ng VS sa cabinet mo? He stiffened. Bakit? Masama ba? Napataas ako ng kilay. And of course, I'm collecting it since andun din yung picture mo. I wanna see them every time. Sabi niya sa kanyang hinalikan ng leeg ko. I smiled. Oh, really, honey? I'm sorry. Akala ko may iba kang dahilan eh. Andun lang pala ako. I said while giggling. So, you don't mind if we... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang ihagis niya agad ako sa kama. Easy boy, sa'yo na ako. Sabi ko habang kinakalas ang sinturon niya. He kissed me hungrily again and I responds, but I felt something strange. It's not like the way he kissed me before. I can't find the spark. But before I could overthink again, I just found myself moaning and begging for him to give me some more. Ngayon, ito ang gusto ko. Danica POV. Dito ka sa tabi ko umupo. Napataas ang kilay ko. Yes, master. Inilibot ko ang paningin ko. Sobrang bossy. Nakataas kilay na tanong niya. Wala nga po eh. Ang sabi ko, namimiss ko si Papa. Sarkastiko kong sabi, tsaka inayos ang upo sa tabi niya. Okay. Sagot na lang niya, tsaka sininyasan ang pilotong paandarin na ang private jet. It's been 4 years since nangyari yung mga nakaraan. It's been 4 years since I finally got divorced with my ex-husband, Clark, and have my heart transplant. 4 years na din nung nakilala ko si Chase at naging comfort zone ko at naging pinakaligtas kong lugar. I can't explain it clearly after nung deal namin. Mas naging malapit ako sa kanya even thought I don't like him being possessive sometimes, especially when it comes to my work. Chase knows everything about me. Kahit ang nakaraan ko kay Clark ay alam niya na din. Pero ang unfair lang dahil kapag sa kanya na, hindi siya nagkukwentuhan. At first, galit na galit siya sa kay Clark. Natatawa na lang ako minsan dahil bigla na lang siyang magsasabi na susugod siya sa Pilipinas para gantihan si Clark. Hiniyaan ko na lang siya dahil alam ko namang hindi niya yun magagawa. Mabait si Chase sa 4 na taong kasamahan at naging driver ko siya. Masasabi kong ang perpekto niyang tao. Naging mas malapit ako sa kanya at ganun din siya sa akin. I know what he likes at ng mga ayaw niya. At ganun din siya sa akin. Ang lapit ng puso ko sa kanya, ang ganang pakiramdam ko sa kanya. Napangiti na lang ako. Papa is so proud of me dahil ngayon ayaw na akong bitawan ng kumpanya. I become the rank one. I don't know kung ano nasa isip ni Joy nang malaman niya yon. Well, I don't care at all. Di naman niya ako ginugulo or baka hindi pa niya salamat base siya sa anak at asawa niya. Are you okay? Tanong sa akin ni Chase. Tumungo naman ako at sumandal sa balikat niya nang magsimula ng kaming umangat sa ire. Tinawagan mo ba si Butler Patrick? Tanong ko sa kanya. Oh yeah, he just said, keep safe and enjoy the flight. 4 na taon na din ang nalipat si Butler Patrick sa pagiging personal butler ni Papa dahil nagpresenta si Chase na siya na lang daw ang sa akin. At malaki na ang tiwala sa kanya ni Papa kaya ayun na nga. Siya na ang lagi nakakasama ko. I always thinking about Butler Patrick and Doc Radley. Parang kasing may something sa kanila. Lagi din kasi ako nagpapacheck kay Doc to maintain and secure my health at minsan nadadatnan ko na lang sa opisina niya, sa ospital, si Butler Patrick, na printing nakaupo sa upuan nito mismo. Minsan nga nahuli ko pa silang sobrang lapit sa isa't isa like what the heck is going on. Pinagsawalang bahala ko nilang din yon. Sleep.
I'll wake you up when we arrived. Napapikit naman ako sa sinabi ni Chase. Babalik na naman ako sa lugar kung saan ako nanggaling. Kailangan ko doong pumunta dahil doon daw ako magtatrabaho, sabi ni manager, at para na din sa pahinga ko. Bakasyon kumbaga. Tinanggap ko na lang ang trabahong nakaabang doon since na-miss ko na din naman ang Pilipinas, lalo na ang mga naiwan kong kaibigan doon at kakilala. Pero wala akong balak magpakita sa kanila. Ang sabi ni Chase ay ipapasyon niya ako sa lugar nila kaya mas lalo akong naka-excite. Are you staying in Manila? Napaangat ako ng tingin sa kanya. Oo, bakit? I'm just worried. What if magkita kayo nung Clark? Nagpatawa naman ako sa sinabi niya. If mangyari yon, do you think may paki ako? Napatingin naman siya sa akin. Tusk, alam ko naman na patay ka sa akin. Ayaw mo lang sabihin. Nagmamayabang na sabi niya. That's Chase. Isa yan sa naging ugali niya ang pilitin at ipagmayabang na patay daw ako sa kanya. Hindi ko alam saan siya napulot yung kaisipang yun. Well, I think I have feelings for him. My heartbeat is racing when I'm with him, and sometimes I just found myself stuck staring at him when he's smiling and telling me his corny and silly jokes. Pero ayokong i-big deal yun since ayoko mag-assume na malakas na talaga ang pakiramdam ko sa kanya. I just felt comfortable with him. Maybe that's why. Silly, mali ata nang pumayag ako sa deal mo at lumalaki lalo ulo mo. Napapailing ng saad ko. Sumeryoso naman ang mukha niya na madalas niyang gawing tuwing may kaharap kami na ibang tao, especially pag ako ang may kaharap na iba. Sa kanya na nga lahat iba-ibang ugali. Manyak, pabebe, isipata, nakakatakot minsan, pagkatapos seryoso bigla, tapos biglang tatawa. I'm your boss and master, and you can't do anything about it. Nakataas kilay ng saad niya. Master my ass. Sus, sunod-sunuran ka pa din naman sa akin eh, tsaka hindi ka naman din as in nag-act no boss. Minsan la kapag nagsiselos ka. Sabi ko pero hininaan ko sa panghuling salita ko. Bukod sa mga nangyari, alam kong may pagtingin sa akin si Chase. Kung hindi ba naman ipahalata araw-araw tanga na lang ang hindi makakaalam. Sunod-sunuran ka rin naman sa akin eh, ipinagluluto mo nga ako lagi lalo na kapag may sakit ako. Nagmamalaking sabi niya. Napapairap kong saad. Ayokong magsalita dahil nakaraang straight 2 linggo na nagkasakit yan. Gumaling naman tapos bumalik. Naririnig ko na naman ang tawa niya. Yeah, weather, whatever Chase. Suplad akong saad, tsaka mas sumandal sa kanya. Okay boss, just sleep, gisingin na lang kita. Mahina akong tumanggo at ipinikit ang mga mata ko. Once na magmulat ako ulit, alam kong nasa Pilipinas na ulit ako.